Hello! So on this episode, pag-usapan natin how huge part is social media sa isang relationship. Yes, since nasa era na tayo ng ng internet, ng social media, and yun nga, gaano ka-importante ang social media sa isang mag-partner. Oh. Ito po. So ito na. Ito na yung ating topic na manggagaling sa isang Facebook group. Okay. So, my significant other doesn't post me on social media. Yan ang headliner niya. Okay. For context, sabi niya, my significant other and I are both female. Yan. So, pareho silang babae, ha? Mm-hmm. Hindi talaga ako mahilig mag-post ng significant other sa TikTok or Reels or SOCMED in general. When we met, na-impluwensyahan niya ako mag-post sa TikTok and IG Reels, which I later on enjoyed kasi na-discover ko maganda pala siyang pang-document ng memories. Ikaw din, mahilig ka mag-post ng mga Reels, no? Yes. Oo. Ako parang mas gusto ko siya kasi kino-compile mo yung kunwari, lumabas kayo, kino-compile mo na lang yung mga photos sa isang Reels na lang. Kasi diba dati, alam mo yung pinopost natin by album? Naalala mo yun? Oo, no, yun talagang puro picture lang, Puro tapos picture. walang video, tapos hindi. Kunwari, Boracay Day 1, ganyan. Tapos gusto mo na may Boracay Day 2, puro pictures, di ba? Ayun. May na siya, no, mahilig daw siya mag-post na-influence siya mag-post sa TikTok tsaka IG Reels. Okay. So, most of my posts are the two of us. Mga gala namin. Kasi yun yung tinetreasure ko na memories. Then one day, I viewed her profile and I realized, wala man lang ni isang post na kaming dalawa. So I told myself, okay lang yun. Ako nga, di ma-post dati. Pero what really bothered me is the number and frequency that she used to post her ex. Yan na, sinasabi ko eh. Nako-compare. May mga pumapasok na ex bigla eh. Diba? Like may ginagawa lang na candid si ex, like kumakain, working, walking, holding hands, binivideo niya, tapos pinopost. Ha? Hindi ulo ko. So I tried not really making a big deal out of it, but it really bothered me kasi gusto ko rin ng ganon. Yung ma-feel mo na your significant other treasures the little things you do. I know I shouldn't have to ask her in the first place, but since sabi nga nila, communicate your needs, I did. She posted us once, that's it. yung na-feel ko ay, diba? Bad trip. Yung na-feel ko ay ginawa niya lang for compliance. Ha, sabi niya. yung haha niya parang hindi totoo. Parang yung haha niya may pikon. Diba? Na-open ko ulit yung topic na to and nagpo-post siya siguro just to get me off her back. Yun na. So nag-post na kasi nga medyo na-sermonan. A few months passed by and there's a little voice inside my head saying, you shouldn't have to ask if she can do it willingly for her ex. So, may bulong-bulong na siya. Nakakarinig na to ng mga hindi natin naririnig, guys. So, ang question niya is, should I listen to the little voice and take it as a sign that she doesn't really treasure our memories as much as she did with her ex? Thank you for taking the time to read. Yan, ang sabi ng Ang advice ko lang, huwag kang makikinig sa boses sa iyong utak dahil malala. Pag lumalayan, nako, there's no turning back. Delikado yan, yung mga naririnig. Delikado yan, oo. Diyos ko. Yung mga ganyang pabulong-bulong sa, wag kang sasama dyan. So yeah, oo. Sa'yo ba, gaano ka-importante ang social media sa isang mag-partner? Tingin mo? Kasi hindi eh. Yung, di ba nga sabi ko nga tayong mga millennials, hati tayo eh. Nabuhay tayo sa time na walang social media. So, most probably nagkaroon tayo ng mga jowa noon na mga wala pang social media. So, hindi sa atin big deal yung pagpo-postan. Kasi wala namang pagpo-postan, no? Nauna, di ba, yung mga Friendster, ganyan. Yes, Friendster, post lang, testimonials lang. Oh, hindi niyo alam yun.
Kailangan Hindi mo nyo, gawa ng testimonial, ganon. testy lang, di nyo alam yun, guys. Sa mga millennials dyan, oh, kaway-kaway. Gano'n ka katanda? Yun na yan eh. So, Friendster, tapos di ba Multiply, ata yan. Yes, oo. Yan, yan yung, MySpace. yes, yan yung mga sinaunang Mm. social media natin. Pero, parang hindi naman tayo ganun ma-post, no? Kagaya nung ngayon sa Facebook. Mm. Oo. Ako, my take on that, dahil ako bilang forte ko ang pagiging content creator, Yes. and ayun, I'm more on, yun nga, magawa ko ng mga videos, mahilig ako mag-compile ng mga memories, ganyan, tas i-edit ko. Yun yung forte ko. Hmm. Sa akin, ano ba? Hindi masyadong, hindi masyadong, para sa akin, hindi masyadong importante na nakikita lagi yung ano. Ang importante, kumbaga, alam ng tao kung sino yung partner mo, sino yung kasama mo doon. Pero yung makita mismo na sweet-sweetan kayo, yung mga ganon. Pero maibalik muna, maibalik muna natin to kay ate, ah. Oo. Yung kasi yung sinabi niya is, dati sa ex niya is ma-post yung girlfriend niya. Okay? Oo. Ang feeling ko dito is na na sobrahan siya ng post sa girlfriend niya, sa ex niya before, I think, and then yung ex naman niya is kabaliktaran, hindi naman siya yung pinopost. So parang siguro eto nung sumunod na relationship niya, parang nagsawa na siya, I think, na mag-post sa significant other niya. I think, kasi kung dati naman nagagawa niya, why not sa ano? Ibig sabihin, may nangyari sa past niya para matigil yung ano niya na mag-post ng mag-post. I Pwede, think, pwede, ganun pwede. yung nangyari. Pero ako naman, naisip ko naman, baka sa age. Kasi dumating tayo lahat sa ano eh, sa Mhm. meron tayong, anong tawag dito? Meron tayong, face ba yung tawag doon? May face, hindi paste. Meron Mm-mm. tayong face na nung medyo bata-bata tayo, ma-post tayo. Mahilig. Alam mo yun? Yes, oo, isa din Konting yun. kibot post, ganon. Wala pa nga Yes. story nun eh. Talagang post kung post talaga nasa ano mo talaga, nasa timeline mo, nasa feed mo, di ba? Oo, meron pa nga time na ano, pinopost mo yung lyrics ng kanta. Tapos Lahat nakatag na yung lang. significant other. True. Yun na nga. So Diba? baka ano, natapos na yung jowa niya dun sa face na yon na Mm. ma-post. Baka matagal na yung si ex. Sabihin natin kahit recently lang, baka parang tamad na rin siya mag-post. Kasi ako, Yes. may mga post pa rin naman ako sa Facebook, pero mga tipong 3 months ago na, hindi yung kagaya dati na sa isang araw makaka-benteng post ka ata. Eh. Alam mo Oo. yun? In a Oo. day, talagang dami mong post. 20 or more, ganyan. Yes, oo. Ako, meron, sa akin kasi, sa part ko, yung partner ko kasi, hindi rin siya mahilig mag social media, hindi rin siya ma-post. Mm-mm. Pero, ang napapansin ko sa kanya, pag nagpo-post siya ng story niya, it's either yung travel niya or yung sasakyan. Ay, hindi ko kasali. Padre po po, magsama kayo ng sasakyan. So, bad trip ka na rin ba? Kailangan mo na rin Oh, ba makinig dun sa little sa voice little na bumabas? voice. Hindi, it doesn't bother me kasi siguro kung yun yung ano niya, gusto niya i-share, why not, diba? So, ako, dumating din ako sa point na gano'n na parang, siya hindi niya ako pinopost. Hindi, sige, hindi rin ako magpo-post. Gano'n, nagtampo. May gante effect. Oo, hindi, pero, okay na eh. Parang nandun na rin ako sa era na ayoko nang mag-post masyado. Yung mga ano na lang, talagang, kumbaga core memory na lang. Yung ine-edit ko, yung pinopost ko, Yes. yan, katulad nung nag-Japan kami, yung mga gala namin doon, yun talaga. Yun yung talaga ine-edit ko. Pero pagdating naman kasi sa TikTok, iba din. Kumbaga, iba-iba per platform, iba-iba Yeah. yung posting, diba? Pero kung sa Reels, yung mga ganyan, yung Reels kasi parang TikTok for everyone's eyes yun di ba? Yes. Pag intention mo na Reels yung pinost mo,
Ibig sabihin, gusto mo makita ng lahat. Public talaga. Public talaga. Pero kung yung mga post lang sa private wall mo, parang, okay lang. Bala. Ewan ko. Parang basta, ano nasa ano din yan, yun nga, generation, baka kasi sila generation nila, baka Gen Z tong mga to, di ba? So, big deal talaga sa kanila, yung mga pagpo-post sa social media. Ako So, kasi, nagka-relationship kasi ako na walang social media yung partner ko. As in, wala. Walang yeah. Facebook, walang kahit na ano. So, ako lang yung nagpo-post. Caveman kasi. Ako lang yung nagpo-post noon. Oo. Kasi hindi ko rin siya maitag, ganyan. So, talagang Oo. wala talaga. Um, hindi ko alam, minsan nga hindi ko alam bakit nagpo-post ako na kunwari, Happy Mansari, ganyan, ganyan. Hindi yun mo mababasa, wala naman siya. Sa true, oo. Wala Diba, naman parang, sa social media. oo, diba, parang kang tanga, magpo-post ka, sinong kausap na ito? So, ayan. Sige, since nasa ano naman tayo, no? Nasa social media naman tayo, magbasa tayo ng mga comments. Yan, For yan, yan. sure, maraming masasabi dito ang mga tao Okay. Ito, ang sabi ni, yung pinangalanan. So, sabi nitong isang nag-comment, focus more on your relationship outside SOCMED. Is it healthy or not? If yes, be at peace with it. After all, not all who post their partner or relationship online are really happy. If not, communicate. Stop comparing yourself to the ex. There's a reason why she's an ex. Ganon! Tama. Diba? I agree. Yun nga, baka nga kasi, tulad ng sinabi ko kanina, baka may nangyari sa ex and sa girlfriend mo na parang, ayun nga, parang siguro nagsawa na rin siya mag-post ng partner niya or baka pinili niya na lang talagang mas gawing private since yung ex niya, yung past niya is masyadong public. Gets mo, di ba? Yeah. Baka may ganun siyang, ano ngayon, may ganun siyang eksena ngayon. So baka nisip niya, baka yung past relationship niya is masyadong naapektuhan ng social media. So, this time, mas gusto niyang i-private yung relationship niya with you, di ba? So, Tama. yun. Kung tama naman yung, yung comment na kung healthy naman yung relationship niyo, kung wala namang problema, di, okay na yun. Social media lang yan eh. Oh, Di ba? isa pang comment. Pareho na opinion ko kanina. Sabi dito, people go through phases in life. Maybe her preferences changed. Yan, yung isa. Mm-hmm. Tapos meron pa isa dito, sabi niya, people grow and with that comes change. She might be that Mm-hmm. kind of person in the past, pero ngayon hindi na. Mm-hmm. Yun. Tapos sabi niya, ako kasi mas focused ako sa present kaysa sa ano yung tao sa past. Usually, kasi, pag hindi pinopost, di ba iniisip may pinoprotektahan. Pero what Mm-hmm. if yung relationship nyo yung pinoprotect niya? Mm-hmm. Also, there's so much more to love in life outside social media. As long as you both love each other and confident kayo na mahal nyo isa't isa, ayun ang pinaka-importante. Sa communications naman, ask her why she don't post anything about your relationship. Baka kasi something happened in the past that changed her. Yan yung sinasabi mo, di ba? Mm-hmm. Tapos yung sinabi mo na gusto mo yung tinetreasure yung little things you do, baka naman nagagawa niya na yan pero offline. Like small thank yous, kisses, hugs, hand squeeze, etc. If wala siyang ginagawa to appreciate the little things you do sa kahit anong paraan, mas ka-worry-worry po yun kesa sa hindi na flaunt sa social media. Right? Mm-hmm. Oo, hindi kasi ano ba yung social media? Madalas nga sa social media makikita mo, 'di ba? Uy, ang saya nila, nagpunta sila sa ganito, ganyan. Tapos biglang one day, Mm. mababalitaan mo na lang hiwalay na. Yes, Tapos oo. maano ka, teka lang, bakit dun parang ang perfect nila, 'di ba? Ganyan ganyan, yun pala hiwalay na or may something na. Mhm. Alam mo, yan yung isa sa mga downside ng social media. Yung people tend to compare yung life nila sa ibang tao. Yes. So yun, lalo pag kunyari, sabihin na natin kunyari, hindi in terms of relationship. Kunyari, sabihin natin sa pagdating sa fitness, sa health, di ba? Ah. Lalos lahat ng makikita mo sa internet is talagang bababoom yung yung mga katawan, ganyan, 'di ba? Yung mga fitness, yung mga
Ang dami mga fitness influencer dyan na naglaganap na kung ano-anong pinopromote. So, Oo. yung mga tao, pag nakikita nila yon parang, ano ba yan? Bakit siya kaya niya? Ba't ako hindi ko magawa? Di ba? Mm. Sa relationship naman, ay, buti pa to, masaya, ang saya nila, nakapunta sila ng ganyan, nakapunta sila ng ganito. Bakit kami nitong partner ko, wala, dito lang. Oo. Hindi nakakaalis. Bakit hindi namin kaya tong gawin? Oo. Bakit hindi ako niyayaya ng partner ko na gawin tong bungee jumping na to? Bakit hindi kami, di mga ganon, di ba? Bakit mo i-compare yung sarili mo sa ibang tao? Di ba? Eh, buhay mo yan eh. Alam mo yun, yung walang sense kung ikukumpara mo yung buhay mo sa iba kung hindi naman yun yung lifestyle nyo. Kanyari, di ba? Kung lifestyle nila yon, edi go. Kung kaya nilang mag-ibang bansa as a partner, edi go. Kung kayo, hindi, edi wag. Huwag natin Actually, ipilit. Di ba? oo. Kaya nga nauso siguro yung phrase na sana all. Sana all, gano'n. Mm. Diba? Pero, alam mo tama, kasi, di ba madalas ganyan, kunwari sabihin mo na, ah, ganito alam mo ba, si ganyan, binigyan siya ng ganito ng asawa niya. Mm. Bakit ako kaya hindi ako binibigyan ng asawa ko ng ganito? Me- may part na natutuwa ka, pero mas malaki yung part na may inggit talaga. Oo, Alam oo. mo yun? So, ang point ko lang naman is, parang, ah, hindi siguro social media ang magdidictate kung gaano ka-happy ang isang relationship. For me ha, kasi pwedeng sige, post kayo ng post na ganito. Eh baka naman pag sa loob ng bahay, hindi naman nag-uusap yung dalawang yan. Yes, oo. May mga May mga ganun, di ganun. ba? Oo. Maraming ganun yung kunyari, akala mo, may palong message pa, may long message ng monthsary lang, O kahit ito na 10 lang. years na sila. 10 Ito na years lang, pero monthsary pa rin. simple na lang. Ito pinaka-simple. 'Di ba? Sabihin natin sige, labas muna tayo sa relationship na magjowa. Kunwari na lang sa magulang. 'Di ba madalas Mhm. magpo-post tayo na kunwari birthday or Christmas or something ng ganyan magulang. Kunwari, Mhm. happy birthday, blah blah blah, happy birthday mama, chuchu ganyan. Tapos ang dami mo nang sinabi, thank you for ganito, ganyan, 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 mahal na mahal kita. Pero Mhm. nasasabi mo ba yun ng personal yun sa nanay mo? Yes, oo, may mga ganun na akala mo naman ang sweet-sweet sa magulang sa internet, pero pag nandyan na sa personal, ay, nako naman. Naku, maraming tinatamaan dito. Ay, may pinapatamaan talaga ako. Ay, charot. Hindi, yun nga, maraming ganun tao ngayon eh. Akala mo, doon nabubuo yung mga chismis eh. Yung pag kunyari, nag-post ng malala yung anak, tapos makikita nung nakakakilala sa kanya, hindi naman ganyan yan sa personal. Totoo. Totoo yan. Diba? And nakakalungkot na ganun yung pinoportray sa social media ng Hmm. ibang tao. Kasi, yun nga, parang, parang mo niloko yung sarili mo. Actually. Diba? Na, hindi naman ako ganito eh. Well, it depends na rin sa'yo kung ano yung gusto mong makita ng ibang tao. Kasi yun nga, feeling ko, pag ganun ka sa social media, yung parang pinipilit mo na maging perfect yung buhay mo sa social media, feeling ko, punong-puno ka ng inggit sa personal life mo. Yes. Oo. 'Di ba? Kasi, iba yung pinapakita mo sa social media sa sa totoong ikaw. So, Kasi nga, sabi niya nga dito, di ba, yun nga, nung medyo nagreklamo siya, nag-post naman daw once. Parang feel niya ginawa lang for compliance. So saan naman lulugar si girlfriend niya, 'di ba? Kasi nga mm, nagrereklamo ka, pinost kita ngayon sabi mo for compliance. O ano na naman, 'di ba? pero paano naman kasi niya ano, sinabi? Baka naman hindi kasi communication yung nangyari sa usap nila. Baka naman sinabi niya na, Bakit yung ex ikaw mo hindi mo ganun? ko pinopost. Oo. Baka yung ex mo pinopost mo dati, ngayon tayo wala kang man lang post sa akin. Baka ginanon niya lang, 'di ba? Hindi Pwede, yun pwede. communication. Right. Kumbaga napilitan, 'di Nagde-demand ba? siya. Yang. Pero I agree dun sa isang commenter din dito na sabi niya nga, focus more on your relationship outside SOCMED. Yun nga, kagaya nung sabi ko kanina, Mm. hindi importante na i-post ka parang, this person, I love this person so much, blah, 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 blah. Pero pag magkaharap kayo, nag-aaway kayo. Mas maganda siguro na mag-focus ka dun sa
kayo lang, yung walang nanonood, Mhm. walang nakikibasa, walang pictures, walang evidence, pero nakatatak yun sa parang core memory nyo na parang, may time Yes. na ganito kami, na sweet Oo. kami, nag-movie night kami, tapos ano lang kami, nag-chill kami, tapos non-stop I love you, ganyan. Mm. Sa'yo na lang yun, hindi mo na kailangang i-share yun. Yes. At saka, Day, ang hirap magbura pag naghiwalay kayo. Yun talaga yung concern. Totoo. Alam mo, Ang totoo hirap yan. magbura. Mahirap magbura. Diyos ko, ang daming explanation sa ibang tao kung ba't kayo naghiwalay. Ang daming buburahin na picture. Tapos, tapos, di ba, meron pang memory sa Facebook o every year mapapamukha sa'yo, ay, eto ginawa mo to. Ang Sama may, yung ex mo. ang makikita mo na lang dyan, Mina, new account. This is my new account. Oo. Ay, nako, talaga. Mura yung Lahat may account bago. mo. Oo, bago. Add nyo na lang po ako sa bagong account ko kasi ayoko na ng memories dun sa ano eh. Buisit. 'Di ba? So, wag na kayo mag-post sa sarili ninyo. Ang hirap magbura. Oo. So, ayun na nga. So, anong advice natin? Sabi niya kasi, should I listen to the little voice and take it as a Natatawa ka talaga. sign? Natatawa Take ka it sa as a little voice, sign that ah. she doesn't really treasure our memories as much as she did with her ex. Ano masabi mo? Wag kang makinig sa duwende sa tenga mo, ate. Ha? Ha? Nakakatakot. Oo, ate, no, yung naririnig mo sa tenga mo, hindi totoo yun. Wag kang engkanto pala. Hindi, yun nga. Huwag kang makinig doon kasi nga, yun nga, tama yung mga comment, yung mga nag-comment. Mas mag-focus ka sa relationship nyo outside social media dahil ang social media pwede yang mawala anytime. Yes. Ang Facebook anytime pwede yang mawala kahit pa ano, yan, may mga biglaang hack or mga talagang biglang may pumutok na bagong app or bagong website, 'di ba? Mawawala yan tulad ng Friendster na eh. Wala na yung mga testy dati eh. O bumalik ang Facebook, o 'di ba? So ang hindi Pero tuloy permanent. makita yung mga testy ng ex. So true, ay alam mo, talaga, maisingit ko nga nun. Oo. Parang, di ba, bago mawala yung Friendster, na-visit ko pa yung profile ko doon. Like, Oh. oo, tapos talagang binasa ko yung mga past testy, tapos parang napailing na lang ako. Cringy. Oo, ang cringy. Pero nakakatuwa kasi, isa yun sa mga, tawag dito, mga hindi na natin mapopost sa ngayon. Alam mo yun, nandito na Oo, lang. oo. Matatandaan mo na lang. Yun yung maganda, yung mas magandang baunin, yung may isip mo na lang, maaalala mo na lang, yung hindi na mapopost, ganyan. Yun yung mas importante kaysa sa social media, guys, no? So, pero it's still up to you kung gusto nyo pa rin mag-post ng significant other nyo. Pero hinay-hinayan nyo rin kasi, yun nga, mas okay na private ang relationship ng bawat tao. Yes. And to each his own kasi 'di ba yun nga kung ma-post ka, sige lang go post ka kung Mm. gusto mo sa inyong magjowa nagpo-post kayo as long as yung jowa mo naman is nasasakyan yung trip mo, sige lang mag-post kayo, wala namang masama. Diba? Mhm. Kasi may mga ganyan eh, yung talagang sila-sila rin nga yung nagla-like ng post ng isa't isa, sila-sila rin yung nagko-commentan eh. Di ba parang, Mm. mapapaganon ko, cute naman itong dalawang to, ganyan. Mm. Di ba walang problema doon, pero parang isipin na dahil hindi ka pinopost eh, hindi ka importante or Mm. hindi ka niya mahal dahil lang hindi ka pinopost. Parang I think that's unfair. Kasi Yeah, oo. um, siguro nga, dahil nga yung advanced na yung technology natin ngayon, may mga social media na, para sa sa younger generations, parang importante to na kailangan mo akong i-launch. Di ba may soft launch, hard launch? Alam mo the problem with this generation ha, kailangan nila lagi ng assurance. Actually, That's why it's really important for them na ma-post sila sa social media kasi yung generation ngayon, no offense, pero I feel like lagi nilang gusto ng assurance from other people. kailangan ng validation, parang ganun. Yes, oo, putex valid yung feelings lagi dapat.
Tsaka kailangan nakalagay dyan parang in a relationship with ganyan. Parang, Oo, putex pag nakitang, ay, ba't single ka dito sa profile mo? Ano to? Ano ako? diba? So, ayun. Siguro kasi tayo, ano to we are just, talking based on our age. Based on our age. Ito pong ito pong mga opinion namin ay, katawang 30 na po namin to. Kasi siguro kung sa atin parang, mapaganon ka na lang. Tayo kasi Mm, parang, ano ba yan? Para yun lang? Big deal ba yun? mm. Pero hindi natin kasi alam sa kanila kung gaano ka big deal nga na Yes. kailangan ganun. Yun nga, sabi ko nga, to each his own, to each her own, 'di ba? Kung anong trip nyo, go. Pero Mm. wag mong iisipin na dahil lang sa social media na titimbang mo kung gaano ka kahalaga or kung gaano ka kamahal ng isang tao Yes. dahil lang sa amount of post na ginagawa niya sa kung ilang, 'di ba? Sabi niya nga isang beses lang siya pinost, feel niya for compliance lang ganyan. Parang May isa pa. sabi niya, nung na-open niya ulit yung topic, nagpo-post na siya siguro just to get me off her back. Parang, kailangan ba i-base mo doon sa bakit yung ex niyo, pinopost niya, konting kibot, kumakain, working, walking, holding hands, ganyan, binivideo niya, ganyan. Oo, hindi yan basihan ng pagmamahal, guys. So, Ang kung, social media. kung 100 times niya pinost yung ex niya, ako 2 beses lang, yung isa for compliance, tapos yung isa, Oo, dahil nakulitan lang. ito na lang ang isipin mo, ate, no? Kung baka malay mo naman pinopost niya yung ex niya before pero hindi naman sila good outside social media. Pero Kaya, kayo hindi kanya di ba? pinopost pero okay kayo, 'di Kaya ba? nga ex na, 'di ba? Sabi nung isang commenter, kaya nga nag-break na Ano pa inaano? Yes. Pino-post nga siya, pero asan siya ngayon? Ex na nga siya There's a ngayon. reason she's an ex. Ganun. 'Di ba? So yun, I think that's it. Ano na lang ganun. Yun ang ano natin, yun lang masasabi natin. Parang kung bumalik ka sa Mhm. panahon namin, bumalik ka sa panahon namin. Oo, baliwala sa amin yung mga ganyan. Ano Oli, lang, I get it na may konting kilig pag pinost ka, pero hindi dyan natatapos ang buhay, guys. Hindi natatapos ang relationship dyan. So, there's more outside, social media. Okay? So, chill lang kayo. Chill lang kayo dyan sa mga pagpo-post-post. yes. So ayun, yun ang aming advice. So wag kang makinig sa Oo. mga boses na bumubulong sa'yo. At Oo. Diyan magsimba ka, te. pakaiba na yan. Kakaiba na yan. Magsimba ka, guys. Magsimba. Huwag makikinig sa basta-basta sa mga yung little voices dyan. 2 beses niya kasi sinabi, kaya medyo na-bother din ako Sabi daw nung unang voice, sabi, you shouldn't have to ask if she can do it willingly for her ex. Yun daw yung unang sabi. Oo, di ba? Inglesero pa yung Di ba? bumubulong sa kanya. Oo, Diyos ko, kung ako yun talaga matatakot. Ay, nag-English. Ayun lang, guys. So, ate, mahalin mo lang yung girlfriend mo Yeah. outside social media. Ayun nga. So, yun ang advice ng mga tita, ng mga tita nyo. Yung mga yan yung mga advice na nanggaling sa ibang platform. Tama. Okay, Ay, so nako. ayun. Ito nga ulit ang Talks with Mickey and Mina na kahit ano pinag-uusapan namin. Let us know your opinions and comments sa aming mga social media. Makita nyo yan sa TikTok, sa Facebook, and kung saan-saan pa. And kung meron kayo gustong Yes. i-share na stories, then let us know. Ito, natatawa lang kami, pero hindi namin parang dinidiscredit yung nagsusulat dito. Kumbaga, sinasabi lang namin yung mga opinions namin, pero hindi mag-alala, hindi namin sasabihin ang inyong mga identity. Yes, oo. Kaya huwag kayo mahiya na mag-send ng mga hinanaing nyo sa buhay dahil hindi namin kayo lalaglag. Hindi namin kayo expose. Oo, hindi. Mababait naman kami. Kapag ganto-ganto lang kami, patawa-tawa lang sa mga opinion, pero we take it serious. Seryoso pa daw yun. Pero mga Seryoso pa tayo nito.
real talk ng mga tita lang naman to, base lang sa aming mga opinion. Pero hindi namin ini-invalidate yung mga nararamdaman nyo. Sinasabi lang namin na, if I were you, if we were in your shoes, ganyan. This is what we're going to do. Yun lang naman. So again, ako si Mickey. Ako si And ako naman si Mina, guys. Thank you so much for listening and watching. And please follow us on all our social media platforms. Na makikita nyo dyan kung saan man dyan. Okay? So take care, guys. Bye! Bye!